sabihin na lang kung anong gusto niyang amendment, anong linya yon, and then I'll say accept or not. If I don't accept, and I'll tell Werte na yun tayo. Werte mo. Pinadala ko kaya pira. Oh. Welcome to legislative work, Mr. President. No. Under Philippine law, there is a difference between residence and domicile. And the obligation of the Philippine government will be affected if the person does not return to the domicile. Okay, kung saan siya babagsak at never Well, Your Honor, magulo din po yun if under Philippine law, you do not provide for clarity. What is your intention? At to what point will the Philippine government be responsible? Domicile or resident? What is the intention of His Honor in the draft? Ang unggoy. Minom ng tubig. What did His Honor say? Place of residence? Place of permanent residence? What was the statement made? Sa kanyang standard employment contract, again, It is important that His Honor tells us what is the intention. Where do you want the seafarer to be returned? bakit natin pinag-aawayan yung domicile? Hindi ho natin pinag-aawayan. Place of Nililiwanag ko residence. lang po ang use of terms natin because they have significance, Your Honor. Under the MLC prevention provision, When the seafarer indicates a home address, yung po ba kaya ang kanyang temporary address sa Manila o yung po yung kinoconsider niyang permanent home niya sa probinsya? Alin kaya ho yun doon? at anong nakalagay doon? Domicile. Wala naman nakalagay doon home address. Nakalagay doon domicile. Huwag mo kayo magagalit. Sorry po. Sorry. Kasi No, ho, I'm not mad. may legal I'm not differences mad, Your po Honor. yun. But- Ayoko kong malito ang gobyerno. Ayoko ho nang magulo kasi lalong ikagaganda ng bill ng sponsor natin kung maganda yan. At ang akin hong mga comments ay hindi lang ho dahil kagustuhan ko, katulad po ng sinabi ng ating sponsor. Ikagaganda ho ng bill yan. The proposed amendment, Your Honor. My amendment will depend on the response to my question. The cadets and interns apprentices has been defined already. Cadets, interns, and apprentices. Anong section po? Kasi section 4B is the definition of cadets. Hindi ko po nakita yung definition ng iba. Sandali lang. Lahat po yun, tatanggalin nyo. Ah? Yes. Your Honor. The students you are referring to are all cadets. They're all cadets. Your Honor. Mga netizen. Di ba yung Nike? Paano ba ka na Nike? So ano pong ibig niyo sabihin sa discrimination against medical condition? The actual phrase is health status or medical history. What's the health status, Your Honor? Yes, Your Honor, I am explaining. Okay. Sorry po. Sorry. I read the whole provision. It states DOH accredited medical facility by authorized government medical practitioners. What does that mean? I accept removing the word by authorized, by government, the word government. And that is the confusing part, Your Honor. I'm sorry. I have not By made an authorized medical practitioners, Your Honor. I can make the amendment if His Honor would like me to help. Seafarers, go ahead. Do the amendment, Your Honor. My amendment would be to delete the phrase by authorized government medical practitioners, end.
such that the whole sentence would read, all payment of seafarers shall be performed only in DOH accredited medical facilities following the standards set by DOH. I accept. There is no objection to the sponsor. Amendments approved. That's why magdadalawang isip ka, just like Mig Subiri who has a black belt, magdadalawang isip ka makipagsuntukan. Pero kung yun ang gusto nyo, pwede namin ilagay. Alang-alang po sa inyo. Huwag po kayo mag-amend alang-alang sa For akin. purpose of clarity. Kung saan ho tingin nyo na mas maliwanag. But we can accept your amendment. I did not make an amendment yet, Your Honor. I was just asking a question. I just don't want that when it leaves the halls of Congress, later on, for example, our IRR. expert in TESDA will say, hindi nga job mag-certify, ba't kayo nagpapa-certify dyan? So that's why the intention of the legislative body should be very clear, and that must come from the sponsor. Kung gusto nyo po, maglatag na po ng banig dito. Sa unan. Para sa ating mga seafarers, may nakaamba pong panganib sa inyo ngayon dahil sa ipinasa ng House of Representatives na Magna Carta of Filipino Seafarers. Nakasaad kasi dito sa inaprubahan nilang panukalang batas na pag kayo po ay nanalo sa inyong claim halimbawa for compensation laban sa inyong employer o sa ship owner, doon sa NLRC, hindi maibigay sa inyo ang naipanalo niyong award. Ito ay ilagay sa isang escrow account o isang bangko at dito maghihintay ang inyong kompensasyon habang nag-aapila ang inyong employer o ang ship owner sa Korte Suprema o sa Court of Appeals sa maraming taon. Sa ngayon kasi, ang batas nagsasabi na pag nanalo ang isang seafarer o isang manggagawa for that matter sa NLRC para sa kompensasyon ng anumang na injury na nasuffer niya during employment o kaya iba pa mang benepisyo, ito ay maibigay sa kanya matapos siyang manalo sa NLRC. Pero ngayon, dahil sa panukalang batas na ito, maaring matenga ang inyong kompensasyon sa napakahabang taon, 7-10 taon habang naghihintay sa desisyon ng Korte Suprema. For the meantime, ano ang gagawin nyo? Paano nyo tustusan ang inyong hospital bills dahil sa injury nyo? Paano nyo suportahan ang inyong pamilya? Wala kayong empleo dahil injured nga kayo. Malaking bagay sana ang naipanalo niyong kompensasyon doon sa NLRC dahil sa injuries niyo halimbawa, pero ngayon maaring mawala ito dahil sa escrow provision na nilagay ng House of Representatives. Kaya nananawagan kami sa Senado na kung saan nandyan ngayon pending ang panukalang batas na sana naman huwag nilang ibalik o ilagay ang escrow provision na iyon. At pangalawa, syempre, yung iba pang mga karapatan ng mga seafarers, ilagay nila doon sa Magna Carta na version ng Senado. Yun ang ating panawagan sa ating mga senador at yun din ang panawagan natin sa mga seafarers. Sana naman publicly express natin sa Facebook, sa TikTok o ano pa mang mga deklarasyong pampubliko ang ating pagtutol dito sa escrow provision na ito dahil anti-seafarers ito. Nananawagan din tayo sa lahat ng manggagawa na tulungan at suportahan ang laban na ito ng mga seafarers kasi balang araw baka yung mga ordinaryong manggagawa din ang tatamaan ng isang escrow provision na kung saan kahit nanalo kayo sa NLRC, hindi nyo maaring makuha kaagad-agad ang inyong naipanalong kompensasyon. Ang laban ng seafarers ay laban ng ating mga manggagawa. At ang laban ng seafarers at ng ating mga manggagawa ay laban ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.